So ang pinakamataas na views is 1.6 million. Ang pinakamaliit ko na kinita is... Ano ba ang take ko dito? Magkano ang kinita ko sa loob ng isang linggo sa pagpapost ng artista content? Hello guys! Ngayon, I'm gonna make a video, papakita ko sa inyo kung magkano yung kinita ko sa loob ng isang linggo sa pagpapost ng mga viral showbiz artista videos na medyo nauuso ngayon sa Meta. So brief context lang. So dahil mawawala na yung ads on Reels or in-stream ads. So ang kitaan na ngayon dito sa Facebook ay content monetization. So ibig sabihin pinag-combine na nila lahat yung Reels, videos, stories, text or kung ano-anong mga pinopost mo dito sa Facebook na eligible magkaroon ng income. This past 7 days, nag-experiment ako. Ang ipopost ko lang is tungkol sa mga viral issues, particularly sa mga artista. Mga chismis or something na medyo trending sa loob ng mga araw na yun. So for 7 days, nag-post ako ng 28 reels, 9 photos, 2 stories, at isang text. So papakita ko sa inyo ang breakdown kung magkano ba ang kitaan dito sa Facebook. Lalo na kung meron kang nag-million views or nag-viral yung post mo. So panoorin mo to. I started April 10. So doon ako nag-start mag-content ng artista content. So I wanna do it for like a week. Let's see what happened. So tinignan ko lang kung anong mangyayari, kung magkano ba yung kikitain ko or aangat ba ako or something interesting na hindi ko ginagawa before. I wanna try it. So sinubukan ko mag-post April 10. Itong issue na medyo mainit nung time na yon, na alam niyo naman nag-viral yung video niya na yung kasal. So ito yung issue nung time na yon. So I made the video, 807 views. So like, oh okay. So like medyo, average ko kasi is like 200 to 500 na mga views sa mga reels ko na hindi ganoon walang masyadong pumapansin sa personal account ko. So yun yung mga average ko. So 807 is like okay, medyo mataas ng konti kumpara sa average ko. Then same day, nagpost ako ng another same concept na video, 767 views. So medyo dinagdagan ko ng mga hashtag kung papatok ba. Kasi ito yung mga nakikita ko sa Facebook na sa mga friends natin na fina-follow ko rin. Gaya lang naman. By the way, yung mga pinost ko within the past 7 days is mga hiniram natin sa internet. Mga hinihiram natin sa internet. Kung marami naman kayong makukuhang source, maraming or pwede nyo makita sa other platform or by searching the internet, marami kayong makukuhang topic. So yun nga, nagpost ako ng image, then another reel na medyo off topic dun sa unang mga pinost ko na reel, pero artista pa rin. 346, medyo bumaba, average. So like, okay, hindi naman ako ganun pinapansin. So that's fine. Normal lang naman. But I want to try it. Same day lang yun same day. Then another image, hiniram ko sa internet. Then meron akong medyo nakakatawang image na pinost ko rin. Medyo umangat siya ng 2,205. So medyo okay, medyo mataas yung views nung image na yun. So ibig sabihin, so like eto, pakita ko sa inyo. So 42% mga followers ko nakakita, then 58% na non-followers. So ibig sabihin na sinishare ni Meta yung content ko sa outside sa aking mga followers. By the way, hindi naman ganoon kalaki ang followers ko. I only have 13,000 followers, which is medyo maliit pa rin siya compare sa Meta numbers or sa Facebook numbers kumpara sa other platforms. Then another reels, medyo off topic, hindi siya artista content pero medyo viral siya nung time na yon. So medyo dinagdagan ko lang ng mga I think na necessary na mga hashtag. I don't know kung nakakatulong ba to. Hindi naman ako expert sa mga ganyan. You can watch other videos sa mga other content creator na nag-tutorial about
sa mga hashtag or how do you grow your content. But I'm just showing you magkano yung kinita ko within the past 7 days sa pagpo-post ng, artista content. Alright, so dito, the next day, April 11, may bago na namang issues. Like, okay, gusto kong gawa ng reel. Yung mga bagong, hindi naman siya love team, I think real couple na rumored na maghihiwalay or something, may issue. So, medyo umangat-angat siya. So, as of now, 41,290. The first day na pinost ko siya, siya, 1,000 o below, between 800 to 1,000 views. The next day, umangat siya ng 2,000, 3,000. Pero eto, nag-post ako ulit ng same issue nung unang pinost ko about hot topic nung time na yon. This is Friday, April 11. Hindi ko alam kung dahil ba mag-weekend, maraming nagche-check ng phone nila or dahil maraming nagsa-search tungkol sa topic na yun. I don't know, I could be wrong, but so napansin ko eto. Nung pinost ko siya, I think around 3 p.m. dito sa akin sa California time, 3 p.m. 27 seconds na Facebook reel tungkol sa issue about, yun nga, yung tatay and nanay, nagpa-interview yung nanay. So, doon ako kumuha ng content doon sa interview ng nanay. So, napansin ko na doon, shinare ni Meta talaga yung reels na yun dahil nga hot topic. Could be. I mean, I could be wrong, like I said. So, as of now, 1.6 million views yun. So, makikita nyo dito. So, 100% non-followers. Nirecommend ni Meta yung videos ko sa outside ng aking network. At medyo dun. So, I think the algorithm nandito yan. Biglang pumasok. Hindi ko alam kung kilala niya si algorithm. Pero lagi niyo maririnig yan. So, yun na nga. 100% non-followers na nakapanood. So, 1.6 million views as of now. Then, yung 884,000 plus yung na-reach niya. So, ganun kadami ang nakakita nitong reels na to. 5.2 na reactions or 5,000 na likes. In comments, may nag-comments. Then, 191 ang nag-share. 123 nag-save. I don't know kung may nagsasave ba? Ba't hindi ako nagsasave? But anyways, yun nga, 1.6 million views. So, ito yung pinakamalaking views nung content ko nung na past 7 days. Tungkol naman to, so meron na namang bagong viral na kumalat nun. Etong first crush issue. Alam nyo rin yan dahil nag-viral yan. 17k views. So 12,000 yung nakakita nung video, nung reels. Then I posted a image. Then another breakup. Etong breakup na naman, ng breakup artista. Breakup rumor ng artista. 48. Okay, medyo mataas pa rin siya. 48,000. Napansin ko lang pag nakikita niyo daw sa views, pag non-followers yung sa dami ng followers ko, I'm just basing it on my followers. Pag nakalagay dito 98 or something na mas malaki yung non-followers na nakapanood is mas maraming views. Kasi nga ibig sabihin nun, sinishare ni Meta yung videos mo outside dun sa mga nagfa-follow sa'yo. So maganda pa rin, 48. So Saturday yan, okay to. So nasa akin pa rin yung sinasabi nilang algo. Another post, medyo iniba ko naman. Nag-isip na naman ako na ano bang ipopost ko. Then, nanghiram tayo ulit sa internet. 15k views. Nag-post naman ako na hindi artista pero something funny na reels. Medyo bumaba, naging 800. So okay. So babi, binigyan lang ako ni Meta ng 2 days. Pinag-weekend break lang niya ako sa algorithm ng 2 days. So like, okay, then I just keep on posting. Then another hiram viral image sa internet. Then gumawa na naman ako ng
ano na to the next day na to, April 13. Ito naman, and another video, ano ba to? Si Liza. Medyo mamaba siya dahil hindi naman siya issue nung time na yon. 1.4k views lang. Etong isang topic naman na hindi naman ganun ka-viral, but I mean lumalabas sa feed ko, so I'll just think about making a video out of it. Then isa na naman, 2.7k, so medyo bumababa na yung mga views ko. So like okay, at least na-try ko na within the past 7 days. Then the rest nga, mga artista, then something happened, something, yun nga, yung basta kung anong hot topic nung time na yun ang ginagawa kong video. So after that, hanggang April 14, Monday, isang, hindi naman siya viral, no, medyo late na issue to. Medyo umangat pa rin, 16k views. So like okay, okay pa rin, nandun pa rin ako, andyan pa rin. Itong text, something na gusto mo lang ilabas. Gusto mo lang ilabas sa internet. So ito yung pinost ko. Then image lang, isang image lang siya. Then another showbiz reels, medyo bumababa na yung views. Then bumababa na yung reach. Then another yung isang viral video nung nagjo-duet. Isang duet video, ito naman. Ayan. Medyo naging viral to nung time na yon, so ginawan ko rin siya ng reels. And of course, the legends, si Miss Pilita and Miss Nora Honor, who passed away, rest in peace. Then ito, gumawa ako ng isang AI, dahil uso ngayon ng AI, yung mga artista na ginawa kong lalaki. Huh? I mean, ginawa ni AI, but inutusan ko si AI na gawin yun. So, medyo hindi siya ganun ka. Look, nakita niyo dito yung reach. Yung views is, mostly ang nakakita is mga followers ko. 19% lang yung mga non-followers na nakakita nito. So, 81%. So, usually pag ganyan ang nakikita ko, hindi ganun mag-shoot up yung video. Then another tribute post for yung mga legends na namaalam sa atin. That's the last post ko, April 16, 4,051 views. So within I would say 6 days. Tama ba? 6 days. From April 10 to April 16. So, ito yung mga pinost ko. So, ngayon, ang magandang usapan, magkano ba ang kinita ko? Total sa 7 days na pagpo-post ng Artista Reels. So, average, ang pinapost ko a day is between 3 to 4 reels. Then, kung meron ako maisip or may makita ako na trending photos or something interesting or kung ano man yung naisip ko, then pinapost ko. Ang ating topic, magkano ba ang kinikita dito? Magkano ang kinita ko sa loob ng 1 linggo sa pagpo-post ng artista content? Ang pinakamaliit ko na kinita is $0. $0. So ang pinakamataas na views is 1.6 million views. So obviously, ito yung pinakamalaking kita. But pag nakita niyo yung top 5, yung etong simula dito, yung video ni Catherine sa First Crush. So iniisip nyo na 17,000 views. Dapat mas malaki tong 48 ang kita. But etong video na to is hindi siya lumagpas ng $1 ang kita. Why? I don't know. Hindi ko alam, hindi ako expert. But siguro kasi I think ang video to is kumakanta siya. So obviously copyright. So kaya siguro hindi ganoon ang revenue nitong video na to. Okay, mag-ano lang tayo sa top 5 ko na yung highest na views nung within the span of 6
6 days. So eto, first crush. Etong kay Catherine, ang kinita nito is $1.95. $1.95. Then ito yung si Mang Dennis. So ang kinita nitong video na to is $1.85. Then ito, ano ba to? Actually mababa pa rin to eh. I think gumamit ata ako dito ng yung music galing sa Meta. So hindi siya ganun. And 10 seconds lang naman yung video. So ang average, ang kinita nito is 40 cents. 40 cents. 40 cents. And ang ang second highest, actually second highest is itong video ni Catherine ng 17K na $1.95. So ganun lang ang kita dito sa videos na to. Then ang sumunod na lumagpas sa $1 is itong video nung mga ito yung pang fourth itong video na to na ginawa ko lang hiniram ko lang sa internet. Then ginawa ko I made a search. Effort. yung tungkol sa kwintas nila. So ito is magkano ba to? $1.06. So hindi ganun kalaki. So kahit na 15K view pero mas mataas pa rin. Ito magugulat kayo magkano kinita nito. Ang kinita nito is with the 48,000 views, 48.7K views, is ang kinita lang nito is 83 cents. 83 cents. Siguro dahil nga, like I said, kumakanta siya dito. So, copyright yung song. Then, eto 1.6 million views. Magkano ba ang kita nito? Well, ang kinita nito is $35.56. So, akala mo mga libo-libo na, no? No. $35.56. So, hindi siya, $35 is $35. Malaking bagay yan, ha? But, yun nga, ito lang yung talagang medyo pumalo na 1 point, yun nga, nag-million views. Meron din sa mga story, may kita sa story, ha, akala nyo. Itong dalawang story na pinost ko, both of them made 2 cents. Yan, mga cents lang. Barya lang sa umaga. Sa image, ang pinakamataas na kinita ko is 19 cents. Ito si ating free taste na may rice. Ayan. So, 1.3 views, 738 reach. Kumita siya ng 19 cents. Malaking bagay pa rin yun, ha. May kita. Mag-post ka lang ng image na hinihiram mo sa internet. Hinihiram mo sa internet, may kita na. Di ba? So, ang total na kinita ko ng pagpo-post ng mga artista content sa loob ng 6 days. So, ang total ko is $45.54. Balakpakan tayo. Wala kaming pakialam! Yes. Saka mo naman mapupulot yan, $45. 54 cents. 54 cents. Diba? Nagpo-post ka lang ng mga videos na hinihiram. So, ano ba ang take ko dito? It's your page naman. It's your it's your profile, it's your channel, whatever you wanna call it. You can do whatever you want. As long as na wala kang binabanggang tao or hindi naman harmful yung mga pinopost mo, is why not? 'Di ba? Kaysa naman mag-post ka ng mga karumal-dumal na mga nangyayari sa mundo. May makukuha ba yung tao dito? Meron. Chismis. Ba, yun nga ang uso ngayon. But wala namang masama doon. Personally, ako, masaya ba ako? Kung araw-araw ba naman ako kikita, bakit hindi ako magiging masaya?
Personally, kung gusto ko maging content creator, hindi ito yung route na tatahakin ko. Kasi if meron akong mga gustong gawin or mga gustong i-share sa mundo ng social media, para sa akin, hindi ito yung route for me. I can make my own content kung gusto ko, but yun nga, hindi naman tayo pare-pareho eh. May kanya-kanya tayong buhay. May kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay. Pero kung ano yung magpapasaya sa'yo, do it. Sabi nga nila, diskarte to eh, diskarte. Kung kumikita ka dito para dumiskarte, as long as na wala kang tinatapakan na tao, then go ahead. Good for you. Yung mga nang babash, kung mahina talaga yung loob mo dito, hindi para sa yung social media. Kasi unlike me, I only got 13,000 followers. I don't beg people to watch my videos. Yung mga, even dati, I don't beg people. Kung, ang para naman sa akin, kung gusto ka talaga nila is, kung gusto nila yung mga content mo is talagang hahanapin ka nila. Kasi para naman sa akin, kung ayaw mo sa akin, wala naman akong magagawa. Kasi ganun din ako eh. Kung i-follow ko yung isang tao dahil gusto ko yung content nila, hindi lang for the sake of following it dahil may kapalit. You know what I mean? Dahil i-follow mo ako kasi i-finalo kita. So I don't mind people unfollowing me kasi ganun din naman ako eh. Kung ayaw ko yung mga nakikita ko, then I might as well, hindi ko na makita sa feed ko. Kasi kung ano man yung negative na nakikita, kasi ma-absorb mo yan kung ano yung negative. But that's me. And also sa mga nambabash, especially pag lumalaki ka na, hindi mawawala yan. Kung isang tao lang naman yung nambabash sa'yo, bakit ka magpapa-apekto, di ba? Kumpara mo naman sa dami ng tao na nagugustuhan yung content mo, then bakit ka magpapa-apekto sa isang tao, sa isang nambabash sa'yo, But it is what it is. Yan ang mundo ng social media. Yun nga, itong video na to is gusto ko lang pakita sa inyo ang kinita ko sa pag-post ng artista reels. Diskarte mo yan eh. Kung mas maraming views, kung araw-araw ka na makikita ng $100 or $500 a day, di ba? Hindi mo ba gagawin? And yun lang ang take ko. I don't see anything wrong sa pagpo-post ng artista reel. And like I said, matanda ka na. Like I said, buhay mo yan. You can do whatever you want. Wala namang sinasabing, wala namang nagbabawal sa'yo na gawin kung ano yung gusto mong gawin. Unless na sinabi ni Facebook na bawal tong gantong content, then, that means hindi ka nakikita dito. So, yun lang. Yun lang po ang ating video for today. Maraming salamat sa mga nanood. I hope you have a wonderful weekend. Mabuhay ka at mabuhay kayong lahat.